Sabi ko sa'yo, nagpa-fluctuate girl eh. So kanina, no, yung vlog natin about racism sa work. Today would be working from senior homes to hospital. Taran! In-adjust ko ulit girl. Nagpa-fluctuate siya, no? Madilim na naman sa labas today. So girl, this is for those who wanted or thinking of shifting halimbawa from senior homes to hospital, maybe tapos na yung contract mo, maybe hindi ka masaya sa facility na pinagtatrabuhan mo, maybe you're looking for other opportunities, saan ba mas maganda, saan ka pa ba makapag-viter and vehicle, or maybe you are new in Germany but in the near future gusto mo din makita kung ano pa yung mga opportunities for Filipino nurses dito sa Deutschland. So this vlog is for you. Just a little background, no? Ito, nagsulat na lang si ate girl. I previously worked in senior homes for 2 years. That was my contract from the Philippines. A year ago, April 2023, I started working sa hospital. Gusto ko na ng ibang environment. So these are some tips that I've learned kasi nga coming from someone who doesn't have hospital experience rather than yung bedside experience ko nung college tayo. It was really a big challenge for me. So I do hope this tips would help you para mas makapag-adjust ka better if you're interested to work in hospital sa Deutschland. Just to let you know though, yung experience ko sa senior homes, no, it was a good stepping stone for me kasi especially when it comes sa language, since sa senior homes, mas relax kumpara pag sa hospital na talagang fast-paced girl. Tapos iba-iba yung mga kausap mo, ang bibilis, talagang multitasking is real. Iba yung pasyente mo sa room 1, iba yung pasyente mo sa room 2, iba yung kailangan mong gawin, etc. So talagang nakakagulo. Rather than pag nag-start ka sa senior homes, alam mo yung routine mo, alam mo yung kailangan mong gawin, corporate lang, medikamente, etc. Pero dito sa hospital, talagang, kumbaga, mas madami kang off-cabe. Mas madaming topic na kailangan mong i-explain din sa patients. Also, the basic caregiving skills, mas natutunan or mas napag-aralan ko siya sa senior homes. Time to time, even though mag-work ka sa hospital, magkakaroon kanya na patient na lolo or lola na kailangan mo pa din i-help sa corporate. So, naging maganda experience na nag-start ako sa senior homes. Ay, naulan girl, ang sarap magsabaw. Magluluto tayo after nito. When deciding which hospital na gusto mong mag-apply, before you do so, I want you to be aware about TVOD or Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Ito yung table na sinusunod ng mga employers on how or paano nila papasahurin yung mga employees nila. Do take note, not all employers offer this and hindi din nangangahulugan na pag naka-TVOD yung certain employer is mas malaki na talaga yung offer nila versus sa ibang employers na hindi. But this is for you to know if yung current salary mo ba mas malaki or mas mababa dun sa sahod ng bagong employer na pagtatrabuhan mo. This information should be available sa website ng employer mo na pinag-applyan. So please be aware about this. Also, please do sell your experiences. Halimbawa, naka 10 years ka na experience sa Saudi, 10 years ka na experience sa Pilipinas. Kasi magpa-fluctuate pa yan, girl. Pwede kang bigyan ng mas malaking stufe basta mas sell mo yung experience mo anywhere kung saan ka naman nagtrabaho before. During the interview, during the hospitation, during the interview, during the hospitation, please observe para makita mo if yung facility ba na yan is mas gate or mas past sa'yo. Now, when it comes to preparation, no, it would be best if at least you would also be able to study or read in advance. If kailangan mo bumili ng libro, kahit 50 euro pa yan, it's a good investment for me para mas makapag-prepare ako. These are my learnings. I already sum it up para mas madalian ka or mas prepare ka makapag-adjust if you're also interested to work sa hospital dito sa Germany. So,
Number 1, ito pinaka-importante if you will be working sa hospital, no? Composure, time management, multitasking. Kailangan mong ma-manage yung sarili mo, girl. Kasi iba-iba talaga. Yung patient mo from room 1 would be for Ruken pasyenten. Yung patient mo from room 2, baka for shoulder pasyenten, ganyan. By the way, the current facility that I'm working with right now, I'm on a privatstasyon. I'm on a FAC clinic. So we do handle operation, halimbawa, ng hüfte, fuß, shoulder, knee, ganyan. We also do operation ng verbal soile, so from cervical to lumbar, sacral, ganyan. We also do operations for mga liposuction, vein and phlebotomy, derma pasyente din. So, ganun. So, iba-iba yung mga pasyente na kailangan mong i-cater yung needs. Kaya kailangan pagpasok mo pa lang, inhale ka muna, girl. Alamin mo kung sino yung pasyente na papasukan mo para hindi ka yung aligaga. Alam mo kung ano yung kailangan mong gawin. Especially during flu-dins, no? Andun yung talagang mawawala ka, girl, pag hindi ka focus din sa sarili mo. Andyan yung visita ng doktor. Andyan yung, syempre, morning, kailangan mo din tulungan yung pasyente mo na halimbawa kailangan ng corporflage, kailangan mo immobilisasyon, etc. Or ano pa yung mga kailangan mo i-biobacter na sinabi ng Aufgabe from the NACDINS. So, ayun. So, kumalma ka, girl, before ka pumasok. Number 2 would be, you have to be familiar with the medication. Kasi, if for example, for me, when I worked sa senior homes, mangilan-ngilan yung mga nalaman ko mga medikamente wherein pag napunta ka na sa hospital, may mini apoteka kayo doon, diba? May mini medikamente shrunk kayo, mini drugstore na kayo doon. So, kumbaga, ang dami mo ng access sa lahat ng medikamente. Eh, yung talaga naman, girl, pag nagsistart ka pa lang, hindi mo naman kabisado lahat. So, may you really take some time to be aware or be familiar with mga medikamente. Ano yung mga abstand nila to one another, every 5 hours ba to? Every 6 hours ba to? Ano yung mga maximal doses na mga medikamente? Lalo na yung mga Schmerz medikamente. Baka naman mag-over yan, girl. And also some Nebenwirkung na mga medikamente. For example, I wasn't aware about yung Illumidine therapy. So, sabi ng pasyente ko, nag-orange daw yung kamay niya, ganyan. One time, he observed it. So, I told my colleague about it. Tapos sabi ng colleague ko, Nebenwirkung yan ng Illumidine, talagang makikita mo na nag-orange yan. Very comish, pero Nebenwirkung yan. So, okay. Hindi ko alam. And then, also being familiar, no, with the Bedarfs medikamente. Kasi may mga patient, no, na may for crank na ganyan. So, you have to be familiar din aling mga medikamente, yung hindi magmi-mix one another. Halimbawa, chronic Schmerz pasyente na siya or may depression na siya, nagtitake to ng Tavor, syempre hindi mo na kailangan bigyan yan ng mga oxycodone, mga ganong eksena. So, be familiar with those. Bedarfs medikamente, usually nakalista naman na talaga siya sa PC, na order na ng doktor, pero may mga Beschwerde din na hindi natin na-anticipate. Halimbawa, Sodbrennen, Verstopfung, Blähungen, Schlafstörung, etc. When I was starting dito sa hospital, no, on my first 3 months, talagang there was a time na nakatayo ako doon sa medikamente shrunk namin. Tapos linilista ko yung mga medikamente na hindi ako familiar para mapag-aralan ko siya sa bahay, para alam ko kung para saan yung mga medikamente na to. Another one, mga noteful measurements, you have to be familiar kung ano yung mga kailangan mong gawin pagka nagkaroon ka ng emergency. Halimbawa, biglang nag-untersucker yung pasyente. Halimbawa, biglang tumaas yung blood drop ng pasyente, or halimbawa Ruken pasyente, tapos biglang hindi na daw makaihi. Ala, girl, ano na yung gagawin mo? Or halimbawa, kanina ang ganda pa ng Allgemeinzustand, tapos biglang nag-verschlechtert yung Allgemeinzustand. Ano yung mga kailangan mong gawin? Ano yung mga kailangan mong i-biobacten, ganyan. You also have to learn from your colleagues. Do ask them, do check paano nila minamanage yung sarili nilang patient para matutunan mo din kung ano yung gagawin mo next time. How do they talk to patients to? Paano nila din ini-explain yung mga bagay-bagay? Kasi nga naman, even though you translate it of English, you know, iba pa din naman talaga pag sa Deutsch. And also, you would be able to know their decision-making, paano nila i-handle yung mga situations na yun. Do ask your facility kung nag-offer din ba sila ng training. Siyempre, very important, mga CPR trainings, ganyan, para mas makapag-viter and vicon pa tayo, mas ma-enhance pa yung skill natin as a nurse. And you would also have to prepare din
yung mga basic explanation. Halimbawa, madalas sa mga patients ko nag-ask, bakit ako nagkakaroon ng shvelum, bakit nagkakaroon ako ng hematom, bakit sa bahay naman nakakapupo ako everyday, pero bakit dito hindi ako makapupo. You at least would be able to explain it scientifically, medically, kung bakit nangyayari yung mga bagay na bagay. Bakit nangyayari yung mga bagay-bagay na yun sa kanya. Definitely, if you will be starting to work sa hospital, it will be, kumbaga, mas malaking world for you. If nag-start ka sa senior homes, if nag-start ka sa maliit na facility, but please know na kayang-kaya mo yan, girl. Syempre, andun yung challenge, andun yung mahihirapan tayo sa umpisa, pero kakayanin sa kakayanin natin to, girl. So, thank you so much, and I do wish you have a nice day today. Cheers!